Medyo pahirapan. Sa itaas apoy, sa ilalim tubig. Dito sa gilid ng kalsada na ito, isang lugar kung saan napakasukal ang bawat gilid. Mayroong isang prutas na hindi pinapansin ng karamihan na taga rito. Hindi nila alam na pwede itong magamit, pwede gawing pera, maibenta, at ito ay may kamahalan pag na-process na. Nandito yung aking partner. Umuna na. Nagsuot ako ng suporta, yung ating boots, dahil yung lugar na ito pwedeng maraming ahas or pwedeng kumagat sa atin. Sabi ni Brad, magpaalam muna tayo. Tabi-tabi po. Pahingi kami ng prutas. Isang wild fruit. Kahit tirik na tirik ang araw, madilim dito sa ilalim. Sa sobrang taas, hindi natin alam kung paano natin kukunin. Pero gagawa tayo ng paraan. Kaya, dahil meron naman tayong pwede makuha na panungkit. Itong mataas na kawayan, pwede ito. Saan yung itak, Brad? Puntahan ka kaya sa taas? Ha? Makita natin. Ha? Ito yung ating gagamitin. Hindi ko kasi makita yung pinaka kinakapitan, yung isang buwig mismo. Once na makita ko na, yun yung ating gigilitan para isang bagsakan lang. Akin na. Hindi ko makita. Hirap. Sa sobrang taas, hindi ko makita, Brad. Ito na. Sasabak na ako. Subok ko ng pusa. Hindi kapag sinasabing kaya ko. Pag may pukyutan, lagot tayo nito. Medyo pahirapan.
Ano Brad, kaya? Tiwala lang Brad. Ayan yung ating gustong kunin. Yung bunga na yan. Napakamasukal. Pero wala pa namang lumilipad. Kasi pag may pukyutan to, or mga bubuyog na matatapang, lagot na. Hindi ko alam paano ako tatakas kasi nasa taas ako. Tuloy. Yung kapanahonan ko, nung bata pa ako, kahit gaano kataas, kayang-kaya. Pero ngayon medyo lumalaki na yung tiyan. Parang kaya pa rin mga hindi pa rin kumukupas. Ito yung ating mga nakuha. Babalikan natin to. Kasi alam nyo ka-farmers, yung isang pinakabuwig niya, once na makuha mo, hindi lang siguro 50 na garapon. Ang isang garapon yan ay nagkakahalaga ng 100 to 140 doon sa mga tindahan. Napakasimple lang ng pagkukuha nito. Ang iiwasan mo lang yung dagta. Dahil sobrang katin ito. Pag yung dagta yung makadikit sa'yo. Pero may process dito para hindi maging makati. Bago natin tanggalin sa kanyang pinakabao. Para kasi itong nyug na maliliit. Ayan. Ito muna yung ating tinanggal. Sample muna. Saktong-sakto ho ito kasi silot. Ayan. Bigat eh. Kahit ganito lang karami. Ang bigat. Ang bigat pa. Paano pa kaya yung 3 buwig na nasa taas? Napakarami yan dito. Walang pumapansin. Hindi nila alam na malaking pera ito pag ma-harvest mo yan lahat. Napakabigat. Ngayon ipapakita ko sa inyo paano ang process nito. Bago natin simulan yung seremonyas, kukuha muna tayo ng panggatong. Nauuhaw na ako. Walang mabilhan dito ng ice water man lang. No choice na tayo mga ka-farmers. Nasa gitna tayo ng desertong ilog. Pero may tubig pa naman sa gilid. Pwede na siguro yan. Ano to? Baka mamaya ginto. Grabing kahoy na yan. Napakalaki. Oh. Napakalaki ng troso na ano ng baha dito. Paano kaya yan dinala dito ng baha? Simbolo lang yan na yung baha dito ay talagang napakalakas. Nagtitingin-tingin ako dito ng mga driftwood na pwede mabenta sa flower shop. Katulad nito.
Yung mga magagandang parts, babalikan namin yan dito. Yung mga ganito may butas. Mayroon naman chinso si Brad, mabilis lang yan na kunin. Kaya tinatandaan ko yung mga magagandang driftwood para pagbalik natin, alam na natin kung saan kukunin. Katulad nito, oh. Ang gaganda ng mga driftwood. Pero kailangan natin tabasin yung mga magagandang parts. Kasi kung buo natin dadalhin, napakabigat ho yan. Yung maganda, yung magagamit, yun lang yung ating dadalhin. Ganito yung simpleng proseso ng kaong. Dito natin ginawa. Ang purpose ho dito, pagkatapos nating lutuin, diretso ng bagsak dito sa may tubig para mawala yung init. Ang challenge ngayon, wala tayong pangsindi. Subukan natin yung ating mga talento. Ngayon, gagawa tayo ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskis ng kawayan. Kailangan matalas. Tingnan ganyan. Yung mga maliliit na yan, yan yung ating gagamitin para mas mabilis umapoy. Doon tayo para diretso na yung apoy mga kaparmers. Kita nyo? Bilis, di ba? Isang makaluma at makabagong paraan. Gamit ang kawayan at saka gasolina, sinindihan lang natin. Napakabilis. Bakit natin papahirapan ang ating sarili kung mayroon naman paraan na mas mabilis? Hayaan natin ng mga 30 minutes. Pag nasunog yan, bagsak sa tubig, then ready to harvest. Sa itaas apoy, sa ilalim tubig. Isang batis na nag-aapoy ang taas. Nagpuputukan. Sa ganyang paraan, nawawala yung kati ng kaong at pwede na natin yan direct mahawakan. Pero pag hilaw, pag madikitan ka ng dagta, grabe, napakakati yan. Hindi mo basta-basta mahahawakan yan. Kahit yung tubig mahaluan ng dagta niyan, makati, sobra. Kaya yun ang proseso para mawala ang dagta ng isang kaong. Oh, grabe mga kaparmers. Pagbasdan nyo yung mga buhangin. Ayan, oh. Mayroong mga malalaki na ganito. Ito. Ayan, oh. Gumagalaw yung buhangin. Once na hinukay-hukayan natin ng konti, palalim ng palalim yan. At napakalamig sa ilalim mga kaparmers. Ayan, oh, gumagalaw. Naglalabas siya ng, mayroon siyang puting buhangin at saka itim. Black sun ho ito mga kaparmers.
Pag ibinaon natin, dahan-dahan yan babaon. Mayroong malalakyan dito. At kahit nga ito, yung may bahay dito, nilagyan nila ng pinakatambutso. Napakalinis ng tubig. Sarap maligo dito. Pwede mainom. Meron akong mineral water dito. Medyo mainit yung ating mineral water. Kaya ang gagawin natin, ipapasok natin dito para mas lalong lumamig. Ayan. Diyan tayo magpaprocess. Luto na yung ating kaong. Ito na mga kaparmers. Luto na yung kaong. Init. Kaya sinadya natin na dito magluto dahil malapit sa tubig. Yun. Isang hulog lang dito. Malamig na. Pwede nang hawakan. Ito yung mga hinahalo sa mga halo-halo, mga dessert. Simpleng paraan para mawala yung dagta at mahawakan natin yung kaong. Yung pag-i-slice nasa likod. Nasa puwitan yung pag-i-slice. Ayan. Pag naluto na, napakabilis na lang yan mailabas. Ganyan po yung pag pre-press. Mas mainam kung mayroon tayong tamang pang-press dito. Yung aking mabilisan lang kasi konti lang naman yung aking kakailanganin dahil si Mrs. gagawa ng fruit salad. Kaysa bibili tayo ng kaong, sabi ko ako na lang yung kukuha. Para sa isang timpla ng fruit salad, marami na din to. Kasi kung dadamihan natin, baka masayang lang. Pwede nga ito ipakain sa ating mga alaga mga kaparmers. Kung sasadyain, ito. Kaso makuti lang. Para itong nyog na silot. Parang ganyan. Press nyo lang. Kukuha yan. Mahalit. Medyo matrabaho nga lang ito. Pagkatapos nito, uhugasan nyo may mga itim-itim para maging puting-puti. At saka lulutuin natin, lalagyan ng matamis. Ganun lang. Alam ko sa mga probinsya, yung iba hindi nakakakilala nito. Hindi lang pinapansin. Ito, mayroon din hindi maganda. Pag maganyan, huwag isama. Yung puti lang isasama natin. Pag maganyan, sobrang lambot, hindi pa insakto yan. Okay.
Ayan po yung itsura ng Kaong. Kaya sa mga taga-probinsya, baka hindi nyo alam, marami pala sa inyong lugar. Pwede kayo mag-research sa tamang proseso nito. Kasi sa isang puno, kung mayroong ma-harvest na 3-4 na buwig ng ganito, ang isang buwig kasi ay naglalaman niya ng siguro mga 100 na ganito or 150 to 200, napakarami. Kasi ang estimate ko sa isang buwig, kayang gumawa ng 100 to 200 na garapon na ganyan. Ang isang garapon niyan ay nagkakahalaga ng 100 plus to 140. Ganun po siya kamahal pagdating sa market. Baka hindi nyo alam na kung mayroon kayong mga ganyan sa inyong bukirin, pwedeng magawa na pera. Tamang proseso lang at lagyan nyo ng label na example, Region Kaong Business Special, di ba? Para sa fruit salad, halo-halo at kung ano na dessert na pwede natin gawin. Kahit nga yung ating alaga, kasi marami ito, bigyan natin na may pakita natin na kinakain din ito. Kaso nga lang medyo makuti pag ganito yung ating ipapakain sa ating mga alaga. So para muna sa ating tiyan, dahil meron kaming event na pupuntahan, siyempre nagdadala si Mrs. ng dessert. So ayun, para marami yung Kaong, gumawa na tayo. So ipagpapatuloy muna namin yung paggawa nito kasi medyo matagal-tagal. So paano mga ka-farmers, kami na ang bahala dito dahil palubat na yung aking camera, namumula na. So ayun lang, see you tomorrow mga ka-farmers. Hapon na, isang maaliwalas na hapon, napakainit, mataas pa yung araw, pero dito sa ilog na ito ay talagang napakaganda ng panahon. Maliligo pa ako mamaya sa batis na napakaganda, crystal clear ang tubig. So paano? God bless po sa ating mga ka-farmers and God bless sa inyong mga mahal sa buhay.